Okay, good morning mga ka-farmers. Tingnan natin yung standing crop ng RC402 natin. Ngayon ay February 3, 2025. Ito po ang ano niya, itsura ng RC402 dito sa area ng Barangay Namnama, Coronadal City. Ito po siya. Ayan siya. Meron siyang blast pa rin na wala. Na-sprayan na po yan ng fungicide, wala pa rin. May characteristics siya, so susceptible siya sa blast. Yan. Siyempre sadya na maka-contribute isang panahon. Ang ngayon kasi na season is maulan. Pero ito yung nakita ko na kuha ng RC402. Yan. Ito pala ngayon ay 46 days after transplant. So ito na yung itsura niya. Maganda, malinis lang sa bag. So ito ay anong tinanim ito is registered seed, so for certified ito ngayon ang harvest niya. Galing pala ito sa Agusan na field rice. So ang tanong dyan is suitable ba siya dito sa atin sa Marbel, sa Coronadal City. Yun lang. Para sa akin, susceptible siya sa blast, considering na kompleto ito ng mga fungicide. Ito yung katabi niya, US 88 ata to. Hybrid, may sakit din. So may ano din yung kuha niya, may yellow. Yung damage kung i-assess ko is nasa 10%. So kaka-epekto ba siya sa harvest? Tignan natin sa harvest nya. Ito dapat tanggalin ito, mga damo. Palay, may rat patayin yan.
So ito na-sprayan ito ng Vertaco from Syngenta. So ano ba, dala review na rin ito ng product. Sa tingin ko okay, kasi nung last ito bago ito isprayan, madaming moth ng leaf folder, yung brown. So natin inintay, spray na tayo ng Vertaco. Ito yung mga nagalipad-lipad, galing na ito sa kabila. Iwan ko kung naka-spray sila. Ayan, ito po yung area ko. Okay, by the way, ako po pala si Geoffrey Gandola, isa pong seed grower, 27 years old, young farmer, sabi nga nila. So ito, sa mga farmers dyan, pinapakita ko yung mga variety para at least aware kayo ano yung mga mga kung suitable ba sa dito sa ating area. Kasi yung mga variety depende naman sa area kung okay ba siya dito sa atin, o sa Agusan baka maganda dun sa kanila, sa atin hindi siya viable or hindi siya bagay. Depende sa area. Kaya pinobidyo ko ito para aware tayo, lalo na dyan sa mga bagong farmers katulad ko, no? Yung mga papa natin, mga uncle natin, siyempre panay sila yung ano ba yan, kumbaga mataas yung experience nila. Di na natin yun sila ma-sharean, mas alam na yun nila. Kaya puntahan ko yung area ng uncle ko, yung kapatid ni Papa, RC403 din. Tignan natin kung ano din ba yung mga characteristics ng 402 niya doon. So magkalapit lang, ibang purok lang, barangay Namnama pa rin. So tignan natin doon mamaya kung may pinagkaiba pa. Tignan mo sa malayo, parang wala, pero pag ilapit mo, yan, meron siyang blast, leaf blast. Dati ang variety dito is RC402 din, pero nung last crop 480. So yun, maganda yung 480 dito na area sa barangay Namnama. Nakita ay dito sa Purok Saranay. Kasi ang 0.6 ko noon, narebisan ko ng 85 ata. Oh. So the same lang yung application ko noon ng abono. And then fungicide natin, insecticide, the same lang yung sa RC480 tsaka ngayon. So tignan natin kung ano yung yield nya. Siyempre RC480 medyo magaan lang. Ito kasing RC402 mabigat. Yung collard na sako
Umaabot siya ng 70, 72 ang per kilo. So mabigat siya. Compare mo sa 480, nasa kuan lang 57, 58, 59, 60. Yan lang ang kilo niya. So nung last crop harvest dito ng 403 nasa nata ang 0.6 is nasa 55, 56 ganyan. So malaki yung difference nila sa 480. Dito yung area, yung iba rin na area doon sa Lutayan area, yung 480 din doon susceptible sa stem borer kasi madali siyang maano ng stem borer. Yung area nga ng maintainer ko doon, tamaan ng stem borer yung palay niya. So depende, kaya nga binibigay ko to na information sa inyo, awareness, para pag magtanim tayo alam natin kung suitable ba yung mga itatanim natin for the next cropping season. So yun lang po. Yan. Ito hybrid po ito. Ito po yung sa kabila, ewan ko kung anong variety. Grabe ka tambok. Itong sa atin is inbred. Hybrid, maganda talang harvest yan. Okay, yung mga tanim natin na okra, okay na. Yan po yung area. Okay, punta tayo doon sa kabilang area, RC216. Okay, yan lang po mga ka-farmers.